nyo, meron pong lumabas na draft reports dyan po sa Senado mga kababayan na kung saan pinakakasuhan na po itong si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at ito pong si Chis Escudero. So ngayon, naitanong po yan kay Senator Ping Lacson at kinumpirma nga mga kababayan ni Senator Ping Lacson na inirekomenda nga ang paghahain ng kaso laban daw po sa ilang senador. So ito, pakinggan po natin. Maski patanggalin yung pangalan nila sa recommended for filing of criminal and administrative, pinapailan na nga sila eh. Yun ang yun sa akin, that's the sensible part of it. Tama. Kung hindi namin recommend, inibisiga na nga. Isa naman kami lulugar nun, di ba? Para naman kaming ewan. At saka kahit bawiin yung pirma nung ilang mga pumirma doon sa draft reports na yon mga kababayan, wala na po mangyayari. Alam ng taong bayan na dapat talaga makulong yung mga yan. Alam ng taong bayan na sangkot si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero sa maanumalyang flood control. At isa lamang po ang isa lamang po yung pwedeng gawin nilang paraan itong mga nasasangkot na ito kung hindi patunayan na inosente po sila. So doon naman po sa part na yon mga kababayan, wala tayong problema. Pero kung gagamitin nila yung posisyon nila para maabsuelto sila at para makakuha ng tulong mula po sa mga kaalyado nila, hindi naman po ata tama yon. Kaya ang pinakamabuting paraan po dito, harapin na lang nila ito, patunayan po nila na sila po mga kababayan marunong humarap sa pananagutan. Katulad po mga kababayan, nito pong si former Senator Bong Revilla. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Kasi sabi kong reality sa ground because we're recommending them to undergo preliminary investigation and they're already undergoing preliminary investigation. So why would we go against what's already happening? Tama. So sir, just to reiterate, hindi masama. So sa madaling salita ang point dito ni Senator Ping Lacson, wala nang punto pa kung babawiin pa nila yung lumabas na draft reports. Kasi unang-una may mga balita na nga na sinasampahan na sila o sasampahan na sila ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan. May mga bali-balita na rin kung makikita nyo na may 3 malversation case. Ito pong si Senator Joel Villanueva at merong plunder, itong si Jinggoy Estrada at ito pong si Chis Escudero, malaki rin ang posibilidad na humarap sa matinding pananagutan. So walang lulugaran ang Senate Blue Ribbon Committee kung babawiin pa nila yan. No, definitely not. Hindi masama ang loob. I welcome na i-discuss namin mamaya. I welcome all contrary opinions or dissenting opinions. If they don't want to sign, so be it. Tama. Because that's supposed to be the case because we have our rules to follow, rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. But you confirm na pinapakasuhan yung 3 senador. At least that you confirm. Yeah, 6 people lang nandun. Okay, sir. Ayan kinumpirma ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na pinakakasuhan na po nila itong si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at Chis Escudero at yung iba pa na mga kasamahan po nito. Ano po kasi mga kababayan, sa totoo lang, talagang kahit itanggi nila yan, itanggi ng ilang miyembro ng Senado yung lumabas na draft reports na yan, kahit naman bawiin din nila yung pirma nila, hindi po nila mababago yung bagay na makukulong. Makakasuhan, makukulong, mapapapanagot itong mga sangkot sa maanumalyang flood control na mga senador. Ano po, dahil nga may sapat na ebidensya at may matibay na ebidensya, lalo na at sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na talagang papapanagutin niya mga yan. Ex-Congressman Saldico, of course, Senator Bong Revilla. Tapos Senator Chis, lahat ng nag-PPI ngayon, nagpipili na, yun ang kasama doon. Senator Joel, Senator Jinggoy. Yeah. You confirm that? And ex-Congresswoman Mitch, hindi nanganganib makudeta si SP dahil pinapakasuhan yung mga kasamahan nyo, sir? Mag-uusap nga kami mamaya. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report, na nag-participate naman din sila, aayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President. I will take responsibility somehow. But the Senate President is all behind the... So ngayon ganito yan mga kababayan kasimple. Kapag tinanggal nila
ito pong kapag ka tinanggal nila si Tito Sen bilang Senate President, isa lang ibig sabihin yan. Puprotektahan nila yung mga pangalan na lumabas doon po sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Yan yung nakikita ko dyan. In my personal opinion, mga kababayan. Kaya sila magwi-withdraw ng support sa Senate presidency ni Tito Sen dahil lang dyan. Isa lang ibig sabihin yan. Pinoprotektahan nila yung mga tao na dapat managot at dapat sumagot sa mga matitinding aligasyon at pananagutan na ibinabato laban po sa kanila. Naaari ba sa taong bayan yan? Tapos kanino ang sisi pag walang napapanagot sa presidente? Kung dito pa nga lang may ganyanan na. Diba? Isa lang ang maliwanag dito, pag pinalitan si Tito Sen, ibig sabihin yung ibang mga senador na bumoto ron para palitan si Tito Sen at bumoto dun sa iba parang gawing Senate President, yan yung mga senador na ayaw po talagang mapapanagot yung mga kasamahan nila na involved sa matinding korupsyon sa flood control. The Blood Bond Committee. Not in its findings, ano? Kaya nga didiscuss namin, he will be there. Nagkausap kayo ni SP na baka mamiligro yung kanyang Hindi na namin posisyon? pinag-usapan yan. Pinag-usapan namin yung issues doon sa Blue Ribbon Report. Kaya nga tumulong na rin siya how to use the proper language. Yung tatlong senador na napapakasuhan, meron na pong nag-reach out sa inyo, sir, about your recommendation. I think si Senator Joel was asking for a copy last night. Okay. Pero hindi namin mabigyan because ano nga yun, draft yun eh. And we intend to present also to them, to the minority members of the BRC, yung draft committee report to also get their input. After all, the members din sila. So ngayon mga kababayan, sino ba yung mga bumawi ng kanilang mga perma? Ano po siguro kinabahan? Ito po yan. Kasi meron daw po tatlong senador na binawi ang perma sa draft ng committee report ng Blue Ribbon Committee. So sino-sino yung mga yan? Pakinggan po natin. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na isang sulat ang inilabas nila kasama sina Senators J.V. Ejercito at Sherwin Gatchalian. Naka-address ang sulat para kay Senator Panfilo Lacson, Chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o ang Blue Ribbon Committee. Sa naturang sulat, hiniling ng tatlong senador na i-withdraw muna ang kanilang mga lagda sa draft committee report na naipresenta sa kanila. Partikular ito sa So ibig sabihin si Gatchalian, Zubiri at saka itong si JB Ejercito, mga kababayan, yan po yung mga nag-request na i-withdraw muna yung pirma nila, mga kababayan, sa draft committee report ng Blue Ribbon Committee. Na nakakapagtaka dito, lumabas na sa publiko yan eh. Kahit i-withdraw nyo yung mga pirma ninyo, ang ending dyan, mapapapanagot at mapapapanagot pa rin yung mga yan. So wala din pinagkaiba ito, mga kababayan, doon sa ethics complaint na ipinapay laban po kay Senator J.B. Ejercito dahil hindi niya inaksyonan yung ethics complaint laban po kay Chis Escudero. Ngayon, mini-withdraw naman niya yung pirma niya dahil lang nababanggit at posibleng makasuhan, isa sa posibleng makasuhan ay si Chis Escudero din. Diba? Alam niyo, may nakikita ba kayo dito? Ba't parang mukha atang takot na takot? Ako nagtatanong lang ba't mukhang takot na takot, mga kababayan, na itong si Senator JB dito po kay Senator Chis? Ako nagtatanong lang. sinasagawang investigasyon ng komite sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ayon sa mga senador, mananatiling withdraw ang kanilang mga lagda hanggat hindi pa nahahanda ang pinal na committee report at mabigyan sila ng sapat na panahon upang ito ay mapag-aralan. Sa mensahe ni Senador Mig sa Senate Media, sinabi nito na masyado pang maaga para pumirma sa committee report. Hindi. Para sa akin, mga kababayan, hindi masyadong maaga. Ang pinaka maganda dyan, pag-aralan nyo na yan, na mapapanagot na yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. Alam nyo, ito para sa akin, sa taong bayan, wala nang bisa yung masyadong maagang sinasabi. Kasi ang tagal na naghihintay ng mamamayan na may mananagot po talaga ng mga big fish sa maanumalyang flood control at iilan pa lang yung napapapanagot. Hindi naman natin pwedeng isisi sa presidente yan kung bakit iilan pa lang yung mga big fish na napapapanagot. Kasi nga, kung sa Senado nga, ganyan na kayo yung pinaggagawa ninyo, tapos ang ending, kawawa naman ng presidente kung sa kanya isisisi yan, dahil nga sa may mga kakampi, itong mga ito sa Senado, na talagang ayaw managot yung kanilang mga kasamahan. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, pag si Tito Sen pinalitan nila, isa lang ibig sabihin yan. Gusto nilang protektahan yung mga sangkot na mga kasamahan po nilang senador.
habang ito ay sinasapinal pa. Ayon naman kay Senate President Vicente Soto III, nagpasya ang mga senador na i-withdraw ang kanilang mga lagda dahil draft for discussion pa lamang ang naturang committee report. Aniya, hindi pa ito isang opisyal na ulat at tatalakayin pa lamang ito ng komite sa pagpupulong nila ngayong araw. Dagdag pa ni Soto, mali umano ang naglabas nito na Media Relations Officer o MRO. Kinumpirma naman ni Senador Lacson na sa kasalukuyan ay wala pang partial committee report ang Blue Ribbon sa flood control project issue. Pag-uusapan pa niya ng mga miyembro ng komite ngayong araw ang draft ng partial committee report dahil marami sa kanila ay nais munang talakayin ito. Alinsunod dito sa kanilang rules of procedure sa mga inquiry o investigasyon in aid of legislation. Nauna na ring sinabi ni Senador Lacson na maglalabas ang Blue Ribbon ng partial committee report habang patuloy pa rin ang pagdinig na ginagawa nila kaugnay ng flood control scandal. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan o. Diba mga kababayan, sa akin naman, kahit bawiin nila, yung kanilang mga perma na yan, mga kababayan, wala na rin pong basis yan. Dahil pinakakasuhan na nga ng ombudsman, itong mga nabanggit na pangalan at yung iba pa nga ay nakakulong na. Diba? Lalo na ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, napakahigpit na ng ating mahal na presidente. Dahil meron po tayo nakitang balita na kung saan, mga kababayan, kailangan na yung mga proyektong gagawin, dapat tapat na proyekto. Kasi kung hindi magiging tapat na proyekto yan, o di walang tapat na bayad, nakukuha nyo yung pinupunto, ang gusto na ngayon ng administrasyon ni PBBM, ng gobyerno ni PBBM, kung ikaw ay isang kontraktor, kapag ka maayos yung proyekto mo, doon ka palang babayaran. Wala nang advance ngayon. Kasi pag may advance, maladiskaya na dyan nangyayari yung matinding korupsyon eh. Nag-a-advance sa kongresista o sa mga politiko, sa mga senador, etc. para makuha yung proyekto, mga kababayan. Pero ngayon, kapag yung proyekto mo maayos, matibay, hindi substandard, doon ka palang babayaran ng gobyerno. Ano po kaya hindi pwedeng umubra na dapat, mga kababayan, na yung mga senador na iba, protektahan nila yung kaalyado nilang sangkot sa maanumalyang flood control. Dahil nga ngayon, kung nagagawa nga ng presidente yung ganito, mga kababayan, ibig sabihin, kaya ng presidenteng papanagutin lahat ng mga sangkot. Ang problema lang talaga, meron lang talaga mga kaalyado yung mga yan na pinoprotektahan yung mga yan. Ano po, so ngayon sabi po dito, tapat na proyekto, tapat na bayad. Liderato ni PBBM sa aksyon. Bilang leader ng Bagong Pilipinas, malinaw ang utos ni PBBM. Walang bayad sa anomalya. May bayad sa kalidad, may malasakit sa bayan. O yan yung sabi ng presidente, mga kababayan mismo ha. So ngayon sabi pa dito, ito pa daw. Sistemang mabagal, serbisyong pinaglalaban. Bakit may kakulangan sa bilis? Audit, inspection, verification at approval. Yan yung tanong ng ating mahal na presidente. So ngayon tuloy pa natin. Kapag ka mabagal daw ang sistema, bayan daw po ang apektado. Ito ang hamong hinaharap ng administrasyon. Una, kailangan daw, mga kababayan, na talagang kapag kung mapapansin nyo, napansin ng gobyerno ni PBBM, na kapag ka mabagal daw po yung sistema, talagang bayan yung pinaka-apektado at yan yung isang pinakamatinding hamon sa gobyerno mismo ni PBBM. Dahil nga, nawawala ng kita ang mga workers. Humihina ang negosyo, bumabagal daw po ang mga proyekto. Kaya ngayon, mga kababayan, ito pa. So ngayon, mula daw po sa investigasyon, ginawa na ng presidente na puro aksyon. Ibig sabihin, mula investigasyon, tungo daw po sa paggalaw sa aksyon. Walang patumpik-tumpik, mga kababayan. At agarang bayad sa compliant na contractors. Pagtutok ng mga ahensya, mas mabilis na koordinasyon, mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, pag-unlad para daw po sa bayan, Bagong Pilipinas, proyekto na tapos may trabaho pa. Yan yung gustong mangyari ng ating mahal na presidente. Kaya nga kung ikaw ay isang kontraktor at yung proyekto mo ay palpak, hindi babayaran ng gobyerno yan. Diba, mga kababayan? Pero kung yan naman ay maayos, gawang kalidad, matibay at hindi substandard, hindi tinipid, o di babayaran ng tamang bayad base sa mga nagawa mong tama. Ganon ngayon ang bagong mandato
ng ating mahal na presidente, mga kababayan. So ngayon, yung mabagal na sistema, binago na po. So ngayon, sabi po dito mga kababayan, bagong sistema, bagong pag-asa, PBBM, tinutupad daw po ang pangako para daw po kay Pangulong Marcos Jr., hindi sapat ang plano. Ang mahalaga ay may konkretong resulta, mga kababayan, para daw po sa bawat pamilyang Pilipino o bawat mamamayang Pilipino. So ngayon, ito pa, kapag wala daw pong monitoring, may mga naiiwan. Kaya anong ginawa ng gobyerno ni PBBM ngayon? Nagtalaga ng mga magsisiyasat, magmumonitor sa mga proyekto at programa ng ating pamahalaan. Kasi nga naman, kung wala nagmumonitor, diyan nangyayari yung korupsyon, mga kababayan. Kapag wala nagmumonitor, diyan talaga talamak yung palihim na nangungupit sa pera ng mamamayang Pilipino, sa pera ng taong bayan. So ngayon, eto pa, sabi pa dito, kapag walang regular na pagsusuri, may proyektong natatambakan, may problemang hindi agad na iuulat, at may pondo na hindi na agad nagagamit, mga kababayan. Kaya ang ending, nakukurap yung pera ng mga kababayan Pilipino po natin. Kaya anong ginawa ng gobyerno, mga kababayan? So ngayon, sabi dito, tumpak na ulat, tiyak na aksyon. Magpapatupad ng monitoring mechanism upang maiwasan ang maling ulat. Masiguro ang tama ang datos, mga kababayan, at mabilis ang desisyon. Yan po yung sabi dito sa nakita po nating balita. Sabi pa dito, walang puwang sa maling serbisyo. Babala daw po ni Atty. Claire Castro, ang magbibigay ng maling ulat ay maaaring masuspinde o matanggal daw po sa trabaho. Kailangan tapat, responsable at makatao, mga kababayan. So mula daw po sa delay, ngayon daw po ay tapos na. Ito ang bagong Pilipinas sa ilalim daw po ng gobyerno ng ating mahal na presidente na si PBBM. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, hindi na pwede pa yung padri-padrino system. Hindi na pwede yung walang nagbabantay. Kailangan po talaga bantayan niya mga yan, dahil kapag hindi nababantayan, bukod sa mali yung ibinibigay na ulat, report, nangyayari pa yung matinding korupsyon at pangungupit ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Diyan nangyayari yung korupsyon ng kickback, mga kababayan, sa mga proyekto kung hindi natututukan. So ngayon, ang ginawa ng ating presidente, nagtalaga ng mga magbabantay, mga kababayan, para tutukan yung mga proyekto at masiguro na matibay at kalidad yung mga bagong proyekto na itinatayo. So ngayon, mga kababayan, bukod pa po dyan, eto pa, mapapansin po natin sa usapin naman po, mga kababayan, ng serbisyo publiko ng gobyerno ni PBBM, meron na rin po, mga kababayan, na mga sangay ng pamahalaan na nagbibigay ng nagbibigay ng tulong kalidad sa serbisyong pangkalusugan sa mga mall. O yan biruin nyo, pamula po dun sa mga klinika, meron na rin sa mga mall, dahil sabi po dito, serbisyo para sa lahat ng edad. May adult medicine, pediatrics, at obstetric and gynecology service ang pasilidad, mga kababayan. Serbisyong pangkalusugan, mas pinalalapit sa mga kababayang Pilipino po natin sa pamamagitan ng primary care, na kung saan ay pinapalakas, mga kababayan. So sabi daw po dito, kasama sa serbisyong iniaalok ang libreng medical consultation, mga kababayan. Doon po yan sa mga mall. So sabi pa dito, lokasyon sa Robinson, Tacloban. Ito pa daw, matatagpuan ang DOH Wellness Clinic sa Robinson, North Tacloban, sa Barangay Abukay, at yan po ay may libreng consultation, mga kababayan, para po sa mga kababayan po natin na may mga karamdaman. Ano po, so ngayon, tuloy pa natin. Sabi pa dito, bagong Pilipinas, serbisyong pangkalusugan mas pinalalapit sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukas sa pampublikong araw-araw, ang Wellness Center ay bukas mula Lunes hanggang Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ano po, sa mga mall, mga kababayan. So sabi pa dito, ayan, inanunsyo sa Malacanang briefing, ibinahagi ni Palace Press Officer Claire Castro ang detalye sa isang Palace briefing, mga kababayan, about po dyan sa DOH Wellness Clinic sa may
sa may mall, mga kababayan dyan sa Tacloban. So sabi pa dito, mahigit 1,000 katao kada buwan kayang pagsilbihan ng pasilidad. Ang higit 1,000 pasyente bawat buwan. At yan po yung gustong mangyari ng ating pamahalaan na nangyayari na. Ngayon, ano po, so sabi pa dito, serbisyong libre para daw po sa publiko, nagbibigay ang wellness center ng libreng essential medical services. Ano po sa mga kababayang Pilipino po natin na may matinding karamdaman. So ngayon, dito daw po sa Leyte ay may bagong serbisyong medikal. Magandang balita para sa mga taga Leyte ang pagbubukas ng wellness center sa Tacloban City, mga kababayan, at yan po ay naandya dyan sa may Robinson North Tacloban. Ano po, pwede po ninyong puntahan yan at pwede po kayo makahingi ng gamot dyan po sa pampublikong medical center, mga kababayan. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, ito pa daw, kauna-unahang mall-basis wellness center. Binuksan ng DOH ang unang mall-basis wellness center sa Eastern Visayas. At dyan po yan, mga kababayan, sa may Tacloban, North Tacloban. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, direkta ng Pangulo, isinakatuparan. Sinusunod ng Department of Health ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas accessible o mas malapit sa mga kababayang Pilipino po natin ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. At dyan po, mga kababayan, sa may Robinson Tacloban, meron na po dyan. Pwede kayong pumunta dyan, pwede kayong humingi ng gamot, at pwede po kayong magpa-consultation. Libre po yan at wala po kayong babayaran. At yan po ay direktiba ng ating mahal na presidente na sinunod agad ng DOH, mga kababayan, at isinakatuparan agad nila at napapagsilbihan ang mga kababayang Pilipino po natin. Mismong yung yung mga centers na natin ang lumalapit sa taong bayan, hindi na po ang taong bayan. Ano po, mga kababayan? So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin po na yan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po, mga kababayan, sa dating pangarap ng presidente na ngayon ay nagkatotoo na. At ngayon ay pinapalawig pa, mga kababayan. Dahil sabi nga po dito, 20 pesos na bigas pinalawak na sa Maynila. Alinsunod sa direktiba ni PBBM, kadiwa ng Pangulo na mas pinalalakas ang maraming pamilya na maabot ang food security prioridad ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. So ngayon, yung 20 pesos na bigas, talagang lumalaganap na dyan po sa Kamaynilaan at napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa dito, mga kababayan, 20 pesos na bigas pinalawak daw po sa lungsod ng Maynila. Alinsunod daw po sa direktiba ng presidente ang abot kayang bigas, direktang hatid sa pamilya sa pamamagitan daw po ng kadiwa ng Pangulo Food Security. Pinapatatag daw po ang tulong para sa bawat pamilyang Pilipino. So ngayon, sabi pa dito, ayan nandiyan pa si Yorme. Ayan, DA or itong Department of Agriculture, pinalawak ang 20 pesos na rice program, mga kababayan. So ngayon, sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang paghahatid at pagpapatupad ng kadiwa ng Pangulo sa buong Metro Manila upang mas marami pang pamilya na nangangailangan ang maabot, mga kababayan, yung 20 pesos na bigas at maabot ng kadiwa. Diba ganyan po kabait ang ating mahal na presidente. Laging tinitingnan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So kung mapapansin nyo, talagang yung 20 pesos na bigas mas pinalalawak na. Ano po, dyan po sa Maynila City na kung saan ay pinapalakas yung pagdidistribute, mga kababayan, ng Kadiwa Store ng 20 pesos na bigas sa mga kababayang Pilipino po natin. So ibig sabihin, yung mga kababayang Pilipino po natin, makakabili kayo ng murang bigas sa halagang 20 pesos dyan po sa Metro Manila sa Kadiwa Store. Ano po, so ngayon, bukod pa po dyan, kung mapapansin po ninyo, sabi po dito, PBBM sa aksyon, 20 pesos na bigas. Ito naman po, bukod sa Maynila, meron naman po tayo sa Pampanga. Kasi sabi po dito sa direktiba ng Pangulo, pinababa ang presyo ng bigas para daw po sa masa, serbisyong ramdam sa bawat pamilya. Kung mapapansin po ninyo, sa Pampanga yan. Yan, utos ni PBBM, 20 pesos na bigas, 20 bigas, meron na po sa Pampanga.
Ayan, direktiba ni Pangulo Marcos Jr. para sa murang bigas. Ipinatupad na sa buong lalawigan para ito sa pamilyang Pilipino na araw-araw daw pong nangangailangan. So malaking ano rin yan, malaking saver din yan sa sahod ng mga kababayang Pilipino po nating manggagawa ang makabili ng 20 pesos na bigas. So biruin nyo, dating pangarap lang yan ng presidente na hinahanap ng mga DDZ at sinasabi na hindi raw marunong tumupad si PBBM sa kanyang pangako. Pero maliwanag na yan ay hindi po pangako bagkus pangarap na nagkatotoo dahil nga tinrabaho ng gobyerno ni PBBM. So ngayon, sinasabi pa nga dito, yung pangako daw ni PBBM na aksyon, na-aksyon na. Actually, hindi po yan pangako. Pangarap po yan ni PBBM pero na-aksyon na po. Ito nga yung isang halimbawa na walang imposible sa pangarap. Kapag ka nangarap ka na magagawa mo yung isang bagay, trabahuin mo lang, magagawa mo talaga. Mga kababayan, kaya nga sabi dito, 20 pesos na bigas sa Pampanga, hindi pa nga kulang. Ipinatupad ang utos ni PBBM para daw po sa abot kayang bigas, mas magaan ang gastos ng pamilya, mga kababayan. So ngayon, maliwanag na hindi po yan pangako. Yan po ay pangarap ng ating mahal na presidente, mga kababayan, na nagkatotoo na. So ngayon, bukod dyan, mga kababayan, lalo na at yung impeachment ng ating mahal na presidente na ibasura na, ibig sabihin magtutuloy-tuloy yung pagtatrabaho at pagpapanagot ng ating mahal na presidente, mga kababayan, sa mga sangkot sa maanumalyang flood control at magtutuloy-tuloy rin ang magandang serbisyo ng mga kababayang Pilipino po natin na katulad ng mga nabanggit ko sa inyo kanina, mga kababayan. So kayo, ano po ang komento ninyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.